So, dito tayo ngayon mga kababayan sa pangalawang balita nating nasagap mga kapatid. Ito, lap trip na naman to mga kababayan, and matagal-tagal ko na rin hindi na content to. Itong ating pambansang senador na si Senador Robin Padilla. Ito mga kapatid, sabi dito sa balita, Senator Robin Padilla nagbabalak na umanong mag-retire. At iwan ang bansa dahil sa bulok na sistema. Abay, Senator Robin, bilis-bilisan mo yung galaw mo. At wag mong iisipin na maraming mga Pilipino ang manghihinayang sa iyo kapag ginawa mo 'yan. Baka magpapiesta pa kami pag ginawa mo 'yan. Pero bago na magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Kung walang future, bakit pa mag-i-stay? Ganyan ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa kasalukuyang estado ng gobyerno. Kung wala naman daw future mga kapatid, bakit pa daw mag-i-stay si Robin? Ikaw nga mismo Robin wala ka talagang future dyan Diba? Wala ka talagang future dyan sa Senado. Hanggang ka na lang, hanggang atakdog ka na lang talaga ni Digong. Diba? Kaya kung ako sa'yo, imbes na, alam mo yon, nag-guilt trip kasi itong hinayupak na to parang pang-guilt trip tong mga sinasabi niyang na kung wala naman daw ang future, bakit mag-i-stay pa siya dyan? Diba? Kung ako sa'yo, Senator Robin, gawin mo na. Diba? I-advance pa namin yung natitira mong taon na sahod. Di ba? Ilang taon pa ba? Siguro wala na yatang 24 months Or meron pa naman yata, Kasi 2028 pa naman pala to. O kahit mag-ambaga na lang kami, Kaming mga sumusuporta sa administrasyon ni PBBM. Mag-ambaga na lang kami. I-advance na namin sa'yo yung sahod mo. Mag-resign ka lang. Mga kapatid. Parang tinatakot pa niya yung mga Pilipino kasi. Buisit. Ni Senator Robin Padilla sa kasalukuyang estado ng gobyerno. Plano na raw niyang umalis ng bansa at maging dedicated na ama at asawa. Mabuti pa. Mag-focus ka na lang dyan sa anak mo. Nang sa ganon, hindi mapariwara yung anak mo. Ito naman dyan ka sa Senado. Pag lumaki yung mga anak mo, mapanood nila yung mga memes laban sa'yo. Baka mawalan ng respeto sa'yo yung mga chikiting mo dyan na anak mo kay Mariel. Biruin nyo yan. Uy, ito Padilla to. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimbal. Talagang para sa akin, kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, Tama na. enjoyin ko na lang yung asawa ko, mag-ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi hindi na, Ang tanong, ano bang sistema ng Pilipinas ang gusto mong baguhin? Diba? Anong sistema ng Pilipinas? Yung sistema ni Digong? Yun ba ang gusto mong baguhin? Kung tutuusin nga, binago na nga ni PBBM Dati sa panahon ni Duterte, walang due process. Sa panahon ni Marcos ngayon, may due process na. Malaya pa kayo dyan sa mga ginagawa nyong pagdi-destabilize sa kanyang gobyerno. Malaya pa kayong magpalabas ng fake news. Sino ba ang sumisira sa sistema natin ngayon? Hindi ba yung mga
kaalyado mo o kayo mismo. Oh. Ano bang gusto mong sistema? Yung tulad kay Duterte? Na kung saan tuwing may mga umuusig sa kanyang mga grupo, pinaparusahan niya. Tuwing inuusig siya ng media, pinapasara niya. Oh, yun ba ang gusto mong sistema na ibalik? No? Kasi sabi mo, nalalabuan ka na at nawawalan ka na ng gana dahil sa bulok na sistema ng ating bansa ngayon Klaruhin mo kung anong sistema yung tinutukoy mo. Kasi para sa akin, in my personal opinion mga kapatid, okay naman yung ating kasalukuyang sistema ng ating gobyerno. May mga korap, pero hindi naman pinapabayaan. Oh. 'Di ba? Hindi naman pinapabayaan ni President BBM yung mga korap. Nagiging aggressive tayo ngayon sa pagsugpo, sa pagpapakulong sa mga korap na politiko. Kasama na diyan si BP Inday mo. Oh, mas okay nga yung ganitong setup ngayon kung tutuusin. Hindi ko sinasabing perpekto ang Marcos administration, mga kababayan. Dahil maging ako may mga mali din akong nakikita sa kasalukuyang administrasyon. Pero kung ikukumpara mo ito sa panahon ni Digong, mga kapatid, sa panahon kasi ni Duterte, mga kababayan, talagang wala tayong kalayaan Lalo na paggabi. Diba? Pag pakalat-kalat ka dyan sa gabi, mga kapatid, dalawa lang ang kalalagyan mo. It's either ma-hospital ka o diretso ka na sa sementeryo. Dahil nga, mga kababayan, under Duterte administration, yung mga pulis noon, nakakatakot. No? Nakakatakot talaga, mga kapatid. Dahil hindi na sila nagiging tapat sa kanilang serbisyo Nagiging tapat na sila doon sa 10,000 bawat ulo na pinapamigay ni Bongo. So, ano ba ang gusto mo? Ibalik yung ganong kadilim na sistema ng ating gobyerno. Sabi ko sa'yo, mag-resign ka na lang. 'Di ba? Unahin mo na lang yung pamilya mo. Dahil wala ka na rin namang naiaambag para sa iyong mga kababayan Wala ka nang ibang pinagsisilbihan kundi si Duterte na lang Yung pamilya na lang ni Tatay Digong mo Kaya sabi ko sa'yo, pag ikaw bumaba, wag mo talagang iisipin na maraming manghihinayang sa'yo. Sisiguraduhin ko sa'yo yan Senador Robin. Pag ginawa mo yung sinasabi mo, na bababa ka, pupunta ka sa ibang bansa, mag-abroad kayo kasama ang pamilya mo, baka majority sa mga Pilipino magpalitsun pa. Dahil sa wakas, yung katulad mong kupal, wala na. Sayang lang yung pinapasahod sa'yo Di ba? Pinapasahod ka ng buong mamamayang Pilipino. Mamamayan ng Pilipinas. Wala pa ako. Tapos yung pinapasahod namin sa'yo, ginagamit mo lang para sa pagserbisyo mo dito sa pamilya Duterte. Diba? Saan yung utak mo? Huwag mo nang patagalin, gawin mo na. Now na! Ika nga ni Tito Boy. Now na! Pababagong sistema ng gobyerno sa Pilipinas. Tama na. Enjoyin ko na lang yung asawa ko, mag-ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi hindi ako naniniwala sa sistema na to. I'm sorry. Patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na to. Hindi daw niya nakikita ang future ng sistema na to. Paano mo makikita yun? No? Sistemang kriminal yung ipinaglalaban mo. Di ba? Sistema ng kawalan ng hustisya yung gusto mo. Kaya hindi mo talaga makikita, no, yung kagandahan ng ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo. Kasi against kayo dyan No? Ayaw nyong i-appreciate ang Pangulo dahil against kayo sa ginagawa niya.
Against kayo sa pagtatanggol niya sa West Philippine Sea. Gumalaw yung lamesa ko. No? Against kayo sa paninindigan niya, no, sa arbitral awards na meron ng ating bansa, no, na i-award sa atin noong 2016. Against kayo, no, sa pagpapanagot dito sa mga opisyal na kasama ni Tatay Digong mo, including your Tatay Digong, no, noong administrasyon niya, no. Nagagalit kayo dahil yung 30,000 Pilipinos, no, unti-unti na ngayong nakakamtan yung isinisigaw nilang hustisya para doon sa kanilang mga pamilya. Tama ba? Mali. Nagagalit kayo dahil yung pamilya ng 30,000 Pilipinos na pinagorgor ni Tatay Digong nyo ay unti-unti nang nakakamtan yung hustisya na ipinagkait noon ni Tatay Digong mo. Hindi ba yun naman talaga ang totoong dahilan, Senador Robin? Kaya hindi nyo gusto yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi nyo gusto ang kasalukuyang sistema dahil dinidiin kasi si Tatay Digong nyo pati si Inday Sara mo. Di ba mga kapatid? Kaya ayaw niya, kaya sinasabi niyang bulok yung sistema ngayon. Oh, dahil nga mga kababayan, naiipit kasi yung kanyang mga puon, yung mga pinagkautangan niya ng loob. Ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi hindi ako naniniwala sa sistema na to. I'm sorry. Patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na to. Mas walang future sa panahon ni Digong. Oh. Yun, real talk yun mga kababayan ha. Mas nawalan ng future ang Pilipinas sa panahon ni Digong. Pero inyo na opo si Duterte, 5 trillion lang ang utang ng Pilipinas. Noong umalis si Duterte, mga kapatid, lubog na lubog sa utang ang Pilipinas. Oh. 13 trillion mga kababayan ang kabuuang utang ng Pilipinas. Noong pumasok si Marcos, mga kapatid, anong ginawa ni PBBM? No. Trabaho dito, trabaho doon. Naghahanap siya ng solusyon kung paano babayaran yung utang na iniwan ni Duterte. Tapos ngayon, nagagalit kayo kung mangungutang ang administrasyong Marcos? Kailangang mangutang eh. Kasi sobrang laki ng babayaran nating utang din doon sa nakaraang administrasyon eh. Oh. Biruin nyo yan, from 5 trillion mga kapatid, pagbaba ni Digong mga kababayan, naging 13 trillion ang kabuuang utang ng Pilipinas. Oh, galing pa tayo sa pandemic nun ha. Sa pandemic, nagawa-gawa lamang ni Duterte at ni Xi Jinping para gatasan tayo ng China. Biruin nyo, yung ibang bansa, naka-lift na lahat yung kanilang mga, tapos tayo dito, nagpi-face shield pa tayo. Papasok ka sa Pure Gold, naka-face shield ka, naka-face mask ka. Di ba? Tapos, sa pilitan pang pinapabakunahan yung mga Pilipino. Dahil nabuking na sobra-sobra yung mga binili nilang mga pambakuna. Oh, tapos later on, lumabas din ang katotohanan. Oh, kinurakot lang pala nila saldi ko. Nila Rose Nonolin ba yan? Oo. Nila Doke. Binulsa lang din pala ni Digong yung hindi man ay perang pinambili. Kasi overpriced pala mga kababayan. Hindi ba? Hindi nakikita ni Padilla yan mga kapatid. Hindi niya nakikita yan. Oh. Ang sa kanya lang ngayon, ang nagiging basis niya, no, is yung nakikita niyang parang inaapi yung kanyang mga pinagkakautangan ng loob, kaya siya ganito. Ay, naku Padilla. Ano bang klaseng senador to? Tapos ngayon parang manggigil trip ka pa. Oh. Subukan mong bitawan yung posisyon mo. At magbasa ka ng comment sa social media. Baka magulat ka. Well, ikaw, sanay ka na rin naman na kasi na, tawag doon, pinagtatawanan ka eh.
Diba mga kapatid? Oh. Ay. Tila nagbabalak na raw si Senator Robin Padilla na mag-retire sa politika at umalis na ng Pilipinas. No na! Gawin mo na agad. Oh, mag-submit ka na ng resignation mo. Hindi magdadalawang isip sino bang tumatanggap ng resignation ng senador? Si President BBM ba o Senate President? Ito, pag ito nag-submit mga kababayan ng kanyang resignation, baka papunta pa lang siya sa pintuan mga kapatid, ano? May sasalubong na sa kanya. Akin na Senator Robin. Diba? Mamadali na. Akin na Senator Robin. Baka ma-delayed ka pa. Oh. Sa isang panayam sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi niya na hindi siya naniniwala sa kasalukuyang sistema ng gobyerno. Hindi idinetali ng senador kung anong sistema ang kanyang tinutukoy. Pero matatandaan na isa sa mga pinakamatibay na advocate ng federal form of government si Padilla. Sinabi niya rin na dapat na umanong ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Ako nga lang nagsusulong ng death penalty, ayaw na lang akong pagbigyan. Kasi talagang, ang paniwala ko talaga, Tingnan mo ka nito pasyo mga kapatid. ayaw na lang akong pagbigyan. Kasi talagang, ang paniwala ko talaga, Mo ka ng dalawang hinayupak na to. Si Jimmy Bundok natatawa na lang sa mga sinasabi ni Padilla eh. Hindi yung mukha nito pasyo. Diba? Inaabangan nila kung ano na mga katarantaduhan yung sasabihin ni Padilla dito. masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Dagdag pa nito. Masyado na daw maraming demonyo mga kapatid sa bansa natin. Oh. Ang tanong, sino ba yung pinuno ng demonyo? Sino ba? Hindi ba yung nakakulong ngayon sa ICC? Oh. Di ba mga kapatid? Oh. Si Tatay Digong kung usaping demonyo lang wala nang mas didemonyo pa mga kababayan kay former President Duterte. Biruin mo, ginawa niyang laruan yung buhay ng kanyang mga kababayan. No? Ginawa niyang pinaglaruan technically mga kapatid, pinaglaruan lang talaga ni Duterte yung buhay ng mga Pilipino noong administrasyon niya. Ikaw ba naman no? Nagpalaro ka sa mga pulis 10,000 bawat ulo. Oh. 'Di ba? Ganun lang ba kababa sa iyo ganun lang ba kababaw ang tingin mo sa buhay ng isang tao? 10,000 lang bawat ulo. Oh. Tapos 30,000 Pilipinos mga kababayan, mahigit 30,000 Pilipinos mga kapatid yung nadali. Saan ka nakahanap niyan, PNP din mismo ang nag-booking sa kanila na yung mga di umano yung mga nanlaban noon, mga kababayan, peke yon. Planted lang yung baril. Isang patunay nga doon, yung datos na inilabas ng PNP during Quadcom. Na 7,000, nasa 7,000 mga kapatid yung allegedly nanlaban. Tapos yung nakuhang armas, mga kababayan, wala pang 1,000. Wala pang yatang 700. Biruin nyo yan, mga kapatid. Tapos yung 30,000 Pilipinos, mga kababayan, na pinagurgor ni Tatay Digong nyo, hindi po convicted criminals yun, mga kapatid. Allegedly lang yun. Allegedly lang na involved sa mga krimen. Pero hindi na convict yun. Walang due process kasi na nangyari, mga kababayan. Anong tingin mo doon na Padilla? Hindi ba gawain ng demonyo yon? Di ba mga kababayan? Kaya itong dalawa. Siguro mga kapatid, hindi lang nakuna ng camera, pero siguro napapakamot ng mga to. Ano ba tong si Robin? Pag nagsalita, akala mo, totoo yung mga sinasabi.
Hindi niya alam na napakadali lang niyang tawag dito, i-debunk sa kanyang mga sinasabi. At pwede pa itong ibalik kay Tatay Digong nila. At tingnan mo yung mga mukha ng mga to, no? Wala, makikita mo dito mga kapatid na parang diba? Parang joke lang yung na mga pinagsasabi ni Padilla dyan. Maging sila mga kababayan, hirap silang seryosohin yung mga binibitawan ni Robin dito. Dahil nga mga kapatid, puro kamangmangan yung pinapakita ni Senator Robin Padilla dito. Ang ating number 1 na walang kwentang senador, si Robin Padilla. Ako talaga. Masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Dagdag pa ni Padilla, kasalanan umano ng iba't ibang international treaties na pinasok ng bansa kaya hindi umano nagkakaroon muli ng batas kaugnay ng death penalty. Ano ang kinalaman ng mga international treaties natin, no? Diyan sa mga death penalty mo. 'Di ba? Ito na lang, Senator Robin, with all due respect mga kababayan sa mga ibang mga Muslim. Gusto mo ng death penalty? Sige nga. I-cite mo kung saang bersikulo ng Quran nyo yan, no, nakasulat na dapat tao mismo ang sa buhay ng isang tao. Sige nga. Oh. Meron bang nakasulat sa Quran nyo na ganyan? Tandaan mo, Senator Robin, na yung mga pinagsasabi mo diyan, no, ay magre-reflect yan sa pagiging Muslim mo. Palibhasa kasi hindi ka naman pala totoong Muslim eh. Di ba? Hindi ka naman talaga totoong Muslim eh. Umanib ka lang naman sa Muslim nung may hinahabol kang babae na Muslim eh, yung napangasawa mo noon eh. Diba? Kaya ka lang naman nag-Muslim eh. Pero hindi ka naman talaga full blood na Muslim. Pero diba, tingnan nyo mga kababayan, sa mga kababayan natin Muslim dyan, no? Na kapananampalataya nitong ni Senator Robin, nabubulol ako. Diba? Meron bang nakasulat mga kapatid sa inyong banal na Quran, no, na dapat pag nagkasala ang isang tawag nito, ang isang kalahi nyo, kayo din mismo, no, ang magpaparusa sa kanya ng kamatayan? Meron bang ganon? Kasi wala akong nakikitang ganyan eh. Kinukundina pa nga mga kapatid ng ibang mga guro na Muslim yung ginagawang karahasan nitong mga tawag nito, nitong mga rebellious na ka-brother nila sa Islam. Oh. Itong mga teroristang Muslim, no, tulad ng mga ISIS, 'di ba? Kinukundina 'yan mga kababayan ng Muslim community, no? Ngayon si Padilla mga kapatid, gusto niya isulong yung death penalty. Oh. Saan mo kinuha yung yung ganyang stand mo? Oh, maging yan si Marcoleta mga kapatid, ewan ko lang kung pabor din sa death penalty ha. Pero sa tingin ko hindi. Kasi walang turo sa INC na ganyan eh. Oh. Kaya ito si Padilla mga sorry. Ito si Padilla mga kababayan talagang literal na nagsasalita lang siya ng mga bagay na talagang hindi niya alam. Kung ito ba'y ikakasira niya or ito ba'y makakaapekto sa kanyang relihiyon na kinakaaniban. Di ba? Kung ako dito sa mga kababayan ng mga Muslim, usigin nyo to. Itong si Padilla. Wala na nga nagawa para sa taong bayan. Ganito pa yung kanyang mga ipinaglalaban. Mga mali-mali naman. Mamaya, magre-research ako mga kababayan. Titignan ko. Try natin gamitin ng ChatGPT. Kung hindi ba pinagbabawal sa Islam ang pagparusa ng kamatayan sa isang makasalanang tao. Kasi sa tingin ko mga kapatid, parang wala yan eh. Walang turong ganyan, no, ang Islam. Kasi kung meron pa mga babae, ang dami na sanang mga nagurgor na mga Muslim dyan, no, pagka tuwing sila ay nagkakasala.
Wala yan eh. No, hindi ko pa naman nababasa mga kapatid. Bubulol ako. Hindi ko pa naman nababasa mga kababayan, pero sa tingin ko wala talagang ganyan turo mga kapatid. No, sa relihiyong Islam. Tapos ito si Robin Padilla, gusto niya mga kapatid ang death penalty. Saka nakahanap ng ganyan. Ay nako. Kwento pa niya, naglilibot na sila ng kanyang asawang si Mariel sa mga bansang maaaring lipatan oras na magretiro ang senador. Yan, maganda yan. Maganda yan, Senator Robin. And kahit hindi na kayo umuwi dito. Pag nakahanap kayo ng malilipatan ninyo, no, kahit na i-email mo na lang yung resignation letter mo. Huwag na kayong umuwi. No? Hindi ka po kawalan sa Senado. Talagang matutuwa pa kami pag ginawa mo yan. Di ba? Maraming mga Pilipino talaga ang matutuwa. No? And siguro, yan na yung pinakamaganda mong ginawa, no, sa loob ng 4 na taon, no, bilang senador. Yan ang pinakamaganda mong ginawa. Na kung saan maaalala ka ng iyong mga kababayan. Oh, hindi na kinaya ni Senator Robin Padilla yung kanyang katangahan. Kaya nag-resign na lang siya. Diba? Yun yung maaalala namin sa iyo, Senator Robin. Ito rin daw ang dahilan kung bakit ibinibenta na ni Padilla ang Padilla Museum, ang ancestral home ng mga Padilla na located sa Quezon City. Aba, desperado na si Kubal. No, pati mga ancestral home nila, pati yung mga mausoleum nila, mga kababayan, binibenta na. Parang desidido yata itong hinayupak na itong mga kapatid. Oh. Ano kaya mga kababayan, ano, kung magtulong-tulong na lang tayo, no? Ilang milyon ba tayong sumusuporta sa administrasyon ni PBBM? O, isama pa natin yung mga kakamping, mga dilawan, no? Kahit tagpipiso-piso lang tayo, no? Pag-aambagan na natin mga kapatid. No? Pag-aambagan na po natin yung kanilang budget para mag-migrate doon sa kung saan mang bansa sila makahanap ng kanilang tirahan. Dito pa lang sa side ng mga Marcos, meron ng 30 million. So kung tagpipiso-piso tayo, yun nga, 30 million. Sa side ng mga dilawan, hindi pa natin alam kung ilan sila. 'Di ba? Sabihin natin may mga 30 million din sila, meron 60 million si Senator Robin. Pwede na 'yon, mga kababayan. 60 million, mag-migrate ka na. Iba pa yung sahod mo, yung mga natitirang sahod mo sa loob ng mahigit 2 taon, no? Pag-aambagan na rin namin. Mag-resign ka lang ngayon. Ano lang ba yung tagpipiso-piso? Piso lang pala eh. Di ba mga kapatid? Wag na niyang patagalin. No? Huwag mo na kaming bitinin. Gawin mo na kaagad ngayon yan. Gusto ko sa Brunei. Ayaw ng asawa ko doon. Mainit doon. Sabi ni Mariel, sige, kung gusto mong matahimik tayo sa Iceland. Nagpunta kami ng Iceland. Ang mahal, pare. Kaya napunta doon sa usapin na ibebenta ko yung bahay. Paglilinaw ng senador, hindi fundraising para sa susunod na halalan ang dahilan ng pagbebenta niya ng property. Talaga lang ha? Sigurado ka dyan ha? Baka naman kaya mo lang ibibenta yan dahil, di ba mga kapatid, nabanggit ni Padilla na sa PDP daw kanya-kanya silang pera dyan. Di ba? Di ba kinontra niya yung statement ni Madriaga, no, patungkol doon sa pera sa, ano ba yung sabi ni Madriaga na kung saan sumagot siya, no, na ilang taon na daw siyang kadikit nitong mga Duterte at maging sa PDP daw hindi daw nagkakaabutan ng pera. In fact daw mga kababayan, kanya-kanya silang gastos dyan, no, sa partido nila sa PDP. So baka nga naman mga kapatid, no, totoo yun. Kaya ngayon, itong si Padilla, gusto na niyang ibenta yung kanilang mausoleo. Nang sa ganon, meron po siyang pang-budget sa susunod na halalan. Sa sobrang kakasunod mo, ginagawa mo kasing bisyo tong pagsunod mo sa mga Duterte.
Kaya tignan mo, pati ari-arian nyo ngayon, binibenta mo na. Di ba? Oh, baka mamaya yan, pati asawa mo, benta mo na. Oh, dahil lang sa kakasunod mo sa mga Duterte. No? Ito mga kapatid, hindi naman si inaano natin si Miss Mariel. Ano? Alam naman natin na yung asawa nito matino. Ito lang talaga si Robin ang hindi matino. Di ba? Yung si Mariel Padilla, in fairness naman kay Mariel Padilla, mga kababayan, ano, yung kanyang asawa, kahit papaano hindi po sumasali sa isyong pampolitika. Siguro dahil nahihiya na rin mga kapatid, dahil baka mismo si Mariel din siguro yata, mga kababayan, nakikita yung mga katangahan ito ni Robin. Di ba? Baka naisip ni Mariel na kung kakampihan kita mahal, baka pati ako mabash. Paano ba naman kasi? Wala ka sa ayos. Di ba mga kababayan? Kaya siguro ito si Mariel, hindi na nangingialam sa buhay politika ni Robin. Dahil baka pati siya madamay. Di ba? Madamay sa lahat ng mga bashing na ibinabato ng taong bayan dito sa kanyang asawa. Paano ba naman kasi yung asawa mo, Mariel, ewan ko ba? Akala niya siguro yung pagiging senador parang pag-aartista pa rin. Pero sakaling manalo aniya si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028, bukas daw siyang gumampan sa isang anti-crime related posisyon para sa Agenda Weekend. Talaga may pahabol pa si Robin, ano? Kung sakali daw mga kapatid, kung sakali lang. Oh, hindi naman niya kiniklaim na mananalo si BP Inday niya. Kung sakali lang naman daw mga kababayan, manalo si BP Inday niya, handa daw siyang tumanggap ng posisyon na related sa anti-crime eme-eme. Kung manalo. Diba? Dahil siya mismo siguro mga kapatid, nararamdaman na niya na wala na to si Inday. Talo na kami sa bilangan sa Senado. Mai-impeach ito. Ay, nako. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video natin. Ano? Kung nagustuhan nyo po mga kapatid, yung ating talakayan ngayon, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.